Mula sa tattoo ni Michael Jordan na tinatago niya sa lahat hanggang sa pinakamalupit na tattoo ni LeBron. At alam nyo ba na meron palang mga NBA players na wrong spelling ang tattoo? Ito ang mga tattoo ng mga NBA players na hindi mo pa nakikita. Unahin na natin ang tattoo ni DeJounte Murray dahil siya ang may pinakapangit na tattoo sa kasaysayan ng NBA. Grabe, ang pangit nga. Maraming agree dito at pinagtawanan siya sa internet at tinatanong kung ano nga ba yung tattoo na yan. Kaya naman sumagot siya at sinabing yun daw ay isang mean face dahil daw siya ay isang savage. O sige na nga, sabi niya yun eh. Ang nangyari naman kay Allen Iverson ay isang pagdisrespect dahil ang NBA ay gusto itago ang kanyang tattoo sa buong mundo. Noong 1999, kita naman ang swag ni AI. Nag-umpisa siya magsuot ng mga maluluwag na damit at mga bling-bling na alahas at syempre ang kanyang mga tattoo. Pero hindi lang ito isa o dalawa, tinadtad niya ng tattoo ang kanyang katawan. Tulad ng Green Reaper sa kanyang forearm, Skull Soldier sa kanyang biceps at meron din siyang Chinese tattoo sa kanyang kanang leeg. Astig nga naman siya tignan, di ba? Pero ang NBA ay hindi natuwa dito. Natatakot kasi ang NBA na ang isang star player tulad ni Iverson na nire-represent ang hip-hop culture ay makakasira sa imahe ng liga. So nung si Iverson ay ilalagay sa front cover ng NBA Hoop Magazine, ang ginawa nila ay pinotoshop nila si AI. Tinanggal nila ang kanyang mga earrings, chains, undershirt at ang kanyang mga tattoo. At nang malaman ito ni Iverson ay nagalit siya dito at sinabing hindi nila pwede gawin yon. I am who I am. Hindi nyo na mababago yon. Alam ng mga tao kung ano ang itsura ni Allen Iverson. Habang ang NBA ay sinusubukang itago ang tattoo ni AI, ang mga tattoo na ito ang dapat nilang itago. Dahil ang ibang NBA players ay may pangit na tattoo, tulad na lang ng tattoo ni Derrick Rose na tinawag niyang Pudini. O kaya naman ang kay Richard Jefferson na meron siyang sariling initial sa kanyang braso. At ito pa, ang belly button tattoo ni Reggie Miller. Ngayon, mapunta tayo sa tattoo ni Michael Jordan. Meron kasi siyang sikretong tattoo na tinatago niya sa lahat. Oo, tama kayo sa iyong narinig. Noong 1995, si Jordan ay na-feature sa isang cover ng libro na may pamagat na rebound na wala siyang suot na pang-itaas na damit. Subalit ang mga tao ay may napansing kakaiba sa kanyang dibdib. Mukha itong sapatos ng kabayo na tattoo. Sa katunayan, si Jordan ay sensitive sa bagay na ito at hanggat maaari ay ayaw niya itong ipakita sa mga tao. Pero nung lumabas yung libro, na-realize ng lahat na iyon pala ay isang logo ng fraternity ni Jordan na Omega Psi-Phi. Isipin mo, may nagsunog ng logo na yon sa dibdib ni Jordan. Ang sakit siguro nun. Isunod natin ang tattoo ni Dennis Schroeder na nakakahiya na kailangan niyang itago. Noong 2020, si Dennis ay pumirma sa Boston Celtics at ilang buwan lang ang nakalipas, pinatattoo niya ang Celtics logo sa kanyang kanang binti. Pero ito pala ay isang bad decision dahil sa huli, bago pa man totally naghumaling ang kanyang tattoo ay trinade siya ng Boston. Grabe, yun ang tinatawag na sugat for life. Mas masakit pa yung ginawa ng Boston sa kanya kesa sa tattoo. Ngayon, pag-usapan naman natin si Dennis Rodman na may dinemanda for $1 million dahil ninakaw ang kanyang tattoo. Noong 90s, ang mga player ay hindi maraming tattoo tulad ngayon. Halos lahat nga ng NBA player noon ay wala pang tattoo. Puwera kay Dennis Rodman na tadtad ng tattoo. Tulad ng shark tattoo niya sa kanyang braso at ang malaking tattoo niya sa kanyang likod. Dahil sa kanyang kakaibang itsura, nagsimula nang maging obses ang mga tao kay Rodman. Kaya naman, ang isang lalaki ay nakaisip ng paraan para pagkakitaan ito. Si Nicky Goldschmidt na nagkaroon ng idea na magbenta ng t-shirt na may tattoo ni Rodman.
So naging mabenta ito at kahit na ito ay binibenta rin sa sariling shop ng Bulls, ang problema si Rodman ay hindi payag dito at siya ay nagalit. So ang ginawa niya ay nag-file siya ng $1 million lawsuit laban kay Nick na naging dahilan sa paghinto niya sa pagbebenta ng t-shirt. Ngayon, mapunta naman tayo kay Charles Barkley na merong isang tattoo idea. I was thinking about the tattoo. I'm gonna get 2 big M's on my ass. So when I'm standing right up, it's gonna say Mom. When I stand upside down, it's gonna be wow. What do you think? I'm dumbfounded. Mom and wow. It's just an M and an N. I know. Where's the O? Oo, talagang sinabi niya yun. Sinabi niya na magpatattoo ng mom tattoo sa puwet. Minsan, dapat mag-iingat din sa wini-wish mo dahil pagkatapos nun, sinorpresa ng Inside the NBA si Chuck dahil tatatuan siya ng live sa TV sa kanyang puwet. Come on. Come on, you get the tattoo right now. You're gonna use lip. Hey, get up. Get up. Okay. You said you're gonna get the tattoo. You ready? No. Put the gloves on. No, you need more than gloves. Come on. He's not doing it. Come on. I'm here for you. I If you're appreciate here, it. Thank you. You're welcome. Natakot yata si Chuck dun ah. Ang susunod naman ay si Larry Bird na may mga nakatagong tattoo pala na hindi niya alam. Siya ang street artist na si Jules Mack. Kilala siya sa malupit na painting ng murals ng mga sikat na tao at noong 2019, pinaint niya ang NBA God na si Larry Bird. Maganda naman ang painting pero nilagyan ni Jules ng tattoo ang buong katawan ni Larry. Pero ang problema, walang kahit isang tattoo si Larry Bird. So pagkatapos ng ilang araw, si Jules ay nakatanggap ng email galing sa team ni Larry Bird. Sinasabing kailangan niya tanggalin ang mural dahil wala itong authorization. Pero sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang negosasyon, siya at si Larry ay nagkasundo na wag na tanggalin ang mural sa isang kondisyon. Kailangan tanggalin ni Jules lahat ng tattoo, pwera lang sa isang tattoo na nag-o-honor sa lugar ni Larry, ang Indiana State. Pero ang tattoo ni Kenyon Martin ay nakakahiya, kaya naman napilitan siyang itago ito. Si Kenyon kasi ay may iba't ibang tattoo tulad ng Green Reaper, pati na ang malaking cross sa kanyang likod. Pero noong 2008, nagpatattoo siya ng pinakamagandang tattoo niya sana, dedikasyon niya ng pagmamahal. Simbolo niya ng appreciation para maipakita niya kung gaano niya kamahal ang kanyang girlfriend. Nang 2 buwan, I know what everyone wants to know is what does yours mean to you, the newest one? Which one? My lips? My girlfriend. She, it's just something that I wanted to get a while ago, but I'm not just going to get it for anyone. wow, ang sweet. Ang problema minsan sa permanent tattoo ay minsan hindi rin siya permanent. Tulad na lang ng nangyari kay Kenyon noong 2010 dahil ang kanyang girlfriend ay nagdesisyon na iwanan siya at nag-iwan pa ito ng lips tattoo sa leeg ni Kenyon. Dahil sa nakakahiya nga naman, agad-agad niya itong pinakover up at ginawang corona. Pero alam mo ba na meron palang mga NBA players na merong wrong spelling na tattoo? Tulad na lang ni Kevin Durant na merong buong Bible verse na tattoo sa kanyang likod. Tapos ang spelling ng mature ay Maritrey. Ha? Ano nga ba naman kasi ang Maritrey? O kaya naman ay tulad ni Larry Sanders na merong malaking receive tattoo sa kanyang kamay. Kaya lang ito ay wrong spelling. At andyan din si Nick Young na munti ka na magkaroon ng pinaka nakakahiyang tattoo sa lahat dahil noong 2016 feeling ni Nick siya ay rebellious at gusto niya ito ipaalam sa buong mundo. Kaya naman naghanap siya ng tattoo artist na magtatattoo sa kanya nito. Sandali, hindi ganyan ang spelling ng rebel ah. Tapos buti na lang dumating ang girlfriend ni Nick na si Iggy Azalea at nakita ito bago itattoo. Grabe, imaginein mo yung tagal ng sakit sa pagpapatattoo tapos wrong spelling. Si Lebron ay maraming tattoo pero meron siyang isang tattoo na malupit.
Sa paglipas kasi ng mga taon, pinatattoo niya ang mga importanteng tao sa buhay niya. Tulad ng pangalan ng nanay niya, pangalan ng mga anak niya at ultimo ang kanyang initials. Pero noong 2020, pagkatapos mawala ni Kobe, isa sa matalik na kaibigan ni Lebron, gusto niya ito bigyan ng karangalan. Kaya naman nagpatattoo si Lebron ng isang malaking black mamba na merong jersey number ni Kobe na 8 at 24 na merong Mamba for life na nakasulat sa ibaba. Tapos ito rin pala ang ika-24 na tattoo ni Lebron at hindi pa ito nadadagdagan ulit mula noon. Hanep, ang lupit. Kaibigan, iyan ang mga tattoo ng mga NBA players na hindi mo alam. Kung nagustuhan mo ang ating video, sigurado magugustuhan mo rin ito. Salamat!